Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Tinulungan ko ang anak ko na linisin ang mga bakas na dugo sa paligid ng kwarto. Iyan ang mga katagang sinabi ng isang Pinay na nanay sa harap ng mga pulis nang tanungin siya sa partisipasyon niya sa krimen na ang mismong gumawa ay ang kanyang anak. Talakayin natin ang kwento na sinadjust ng dalawa kong masugid na manonood na sina Gis Florentillo 5565 at si Italianang Pinay TV. March 25, 2025 nang umalis ang isang dalaga na si Ilaria sa inuupahan niyang bahay. Kinabukasan, napansin ng kanyang roommate na hindi na siya umuwi. Agad namang kinontak ang babae ngunit hindi na siya matawagan pang muli. Makalipas ang isang linggo, natagpuan na lamang si Ilaria na wala ng buhay. At ang umamin nga sa krimen na pumatay sa dalaga ay isang Pinoy. Pero sino nga ba ang suspect na Pinoy at bakit niya pinaslang si Ilaria? Ang biktima ay kinilalang si Ilaria Sula, 22 years old. Siya ay may lahing Albanian. Nakatira ang kanyang pamilya sa Italy at mayroon siyang isang kapatid na lalaki. Ang tatay ni Ilaria ay nagtatrabaho sa construction industry habang ang kanyang nanay naman ay nag-aalaga sa kanilang magkapatid. Simple, mabait at palakaibigan. Ganyan ilarawan si Ilaria ng mga taong nakakakilala sa kanya. Malaki ang pangarap ng dalaga at gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral. Siya ay third-year student sa kolehiyo at kumukuha ng kursong statistics. At para nga mas mapalapit sa kanyang paaralan, umuupa siya sa isang dorm at mayroon siyang mga roommates na kapwa niya din estudyante. Taong 2023 nang nakilala ni Ilaria ang taong nagpatibok ng kanyang puso. Ang lalaki ay si Mark Anthony Samson, 23 years old na isang Pinoy. Estudyante lamang din noon si Mark nang nagkasama sila sa trabaho ni Ilaria. Ang dalawa ay nagkakilala habang nagpa-part-time job ang babae at ang binata sa McDonald's. March 25, tila nga isang normal na araw para kay Ilaria. Bago umalis ng bahay, kinausap niya ang kanyang tatay at sinabing sa room muna siya mananatili. Dahil nga mag-aaral umano ang dalaga para sa isang importanteng exam at nangako sa kanyang tatay na uuwi sa attorney ng March 29 para makasama ang kanyang pamilya. Hindi siya nagpaalam sa kanyang mga roommates bago siya umalis ng alas 9 ng gabi. At nang sumunod na araw, napansin ng kanyang mga roommates na hindi pala siya nakauwi. Napansin naman ng tatay ng dalaga na hindi man lang nag-text o tumawag ang kanyang anak. Bagay na hindi ginagawa ni Ilaria dahil lagi siyang nag-update sa kanyang mga magulang. Tinawagan ng tatay ni Ilaria ang mga roommates ng kanyang anak. Nagulat siya nang sabihin ng mga ito na umalis pala ang dalaga sa kanilang tinitirhan. Sinubukan namang tawagan si Ilaria ng kanyang mga roommates pero hindi na siya makontak. Nang sumunod na araw, nakatanggap ang pamilya ni Ilaria ng mga mensahe mula sa number ng dalaga. Sa unang text, sinabi ni Ilaria na siya ay umalis at may kasama siyang babae at lalaki at ayos lamang ang kanyang kalagayan. Sa pangalawang text naman, sinabi ni Ilaria na, "Don't worry, I'm fine." At sa huling text, sinabi niya na uuwi din siya matapos ang isang buwan. Pero malakas ang kutob ng tatay ng dalaga na si Flamur na hindi na niya anak ang nagte-text sa mga mensahe. Iba kasi umano ang pagkakakompose ng mga mensahe at hindi ugali ng dalaga na bigla na lamang aalis ng walang pasabi. Nag-post naman ang Instagram account ng dalaga, "Sto bene grazie tu", o ibig sabihin sa Tagalog ay, "Okay lang ang kalagayan ko. Thank you." Lumipas pa ang ilang mga araw ay hindi pa din makontak si Ilaria at hindi pa din siya umuwi. At ang kanyang cellphone ay wala ng signal. Dahil dito, nag-report na si Flamur sa police station. Sinabi naman ng mga roommate ni Ilaria kay Flamur na hindi dala ng babae ang kanyang mga makeup. Ibig sabihin daw nito, walang planong umalis si Ilaria ng matagal na panahon. Kaya pakiramdam nila ay parang may nangyaring masama dahil ilang araw nang hindi umuwi ito. Nagpakalat naman ang pamilya ni Ilaria ng mga flyers na may larawan ng dalaga at humingi ng tulong sa lahat ng tao para mahanap siya. At ang pagkawala nga ni Ilaria ay natuldukan ng April 2, 2025. Mahigit isang linggo nang siya ay mawala.
Umaga ng araw na ito, ang mga grupo ng trekker ay nakaamoy ng hindi kaaya-ayang amoy mula sa gilid ng bangin sa tabi ng kalsada. Hinanap ng grupo ang pinagmumula ng amoy at natagpuan ang isang maleta. Agad namang kinutuban ng masama ang grupo at inireport ang kanilang natagpuan sa mga pulis. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis sa lugar kasama ang isang ambulansya. Na-recover naman sa lugar ang isang tila kulay itim na maleta. At nang buksan nga ito ng mga pulis, tumambad sa kanila ang labi ng isang babae sa loob ng maleta. Agad namang dinala sa laboratorio ang natagpuang labi para sumailalim sa autopsy. Agad nakarating sa pamilya ni Ilaria ang balita tungkol sa nakitang labi. Dali-dali silang pumunta sa Sula Police Station para alamin ang pangyayari. Nagsagawa naman ng DNA test mula sa labi at sa tatay ni Ilaria. At dito na nga napag-alaman na ang labi na nasa maleta ay ang nawawalang si Ilaria. Hindi makapaniwala at gulat na gulat ang kanyang pamilya sa kanyang sinapit. Napakabait ni Ilaria kaya wala silang alam na taong kayang gumawa ng krimen sa kanya. Mabilis na kumalat nga ang tungkol sa pagkamatay ng dalaga. Nagkaroon ng iba't ibang pagtitipon at rally sa Messina, Rome, Bologna at iba pang lugar para kay Ilaria. Dahil dito, na-pressure ang mga pulis at mabilis silang kumilos para simulan ang investigasyon. Ayon sa lumabas na autopsy report, 3 mga saksak ang tinamo ng biktima na nagdulot ng isang hemorrhagic shock na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nang araw din na iyon, agad na lumabas ang balita tungkol sa suspect sa kanyang pagkamatay. Ang sinasabing ang suspect ay nakilala lamang bilang Mark Anthony Samson, 23 years old, isang Pilipino. Ayon sa mga nakakilala sa lalaki, siya ay tahimik, kalmado at hindi bayolenteng tao. Nakatira ang binata sa Homes Trina, kabilang sa African neighborhood sa Rome kasama ang kanyang mga magulang. Hindi naman na nasabi pa kailan nag-migrate ang pamilya ni Samson sa Rome pero masasabi na bata pa lamang ang lalaki ay nandun na ang kanyang pamilya. Ang nanay ni Mark ay si Norseman Lapas, isang Pinay at isang housewife noon. Pero bago iyon, nagtrabaho si Norse bilang cleaner at nani ng mahabang panahon. Ang tatay naman ni Mark ay trabahador sa isang Romanong middle class na pamilya. Bagong graduate si Mark ng kursong architecture. Ayon sa mga nakakilala sa pamilya Samson, mabubuting tao ang mga ito. Nagkaroon ng pagsubok ang pamilya ni Mark nang sumailalim ang kanyang ina sa isang heart surgery. Sa kabutihang palad, naging maigi ang lagay ni Norse. Sa social media account ni Mark, makikita ang pagkahilig niya sa pagbibisikleta. Agad namang dinala sa police station si Mark para sumailalim sa interogasyon. Sa police station, ikinuwento niya ang buong pangyayari ng araw ng krimen. Ayon kay Mark, masaya at punong-puno ng pagmamahalan ang relasyon nila ni Ilaria. Ang dalawa nga ay sabay na nag-review para sa kanilang exam. Sinuportahan ni Ilaria at Mark ang isa't isa habang sila ay nag-aaral. Hindi naman nagkukwento masyado si Ilaria tungkol kay Mark sa kanyang pamilya. Subalit tulad ng ibang magkarelasyon, nagkaroon ng mga pagsubok ang pagsasama ng dalawa. Ito ay nagsimula ng usisain ni Ilaria ang mga resulta ng exam ni Mark. Ayaw umanong ibigay ni Mark sa kanyang girlfriend ang resulta ng exam. Para kasi kay Mark, tila nahihiya siya dahil sa mababa ang mga resulta ng kanyang exams. Noon pa kasi, problema na ng lalaki ang tungkol sa kanyang mga grades miski elementarya pa lamang. Ang problema na ito ni Mark ay inilarawan niya bilang performance anxiety. Dagpa riyan ang pressure mula sa kanyang mga magulang. Dahil sa nangyari, binigyan si Mark ng ultimatum ni Ilaria. Sinabi ni Ilaria na kapag hindi ipinakita ni Mark ang kanyang resulta ng exam, iiwan niya ang lalaki. January 2025 nang nagdesisyon sina Mark at Ilaria na mag-cool off pansamantala. Pero hindi naman ito nangyari dahil nagkikita pa din ang dalawa. Pero habang sila ay cool off, tila nag-iba ang pag-uugali ni Ilaria kay Mark. Minsan sobrang sweet ng babae at minsan naman ay trato ni Ilaria kay Mark ay tila kaibigan lamang. At dahil sa kanyang nararanasan, humingi na si Mark ng tulong sa kanyang mga kaibigan tungkol sa relasyon niya kay Ilaria. Pinayuhan naman si Mark ng kanyang mga kaibigan na hiwalayan na ang dalaga at mag-move on. Subalit mahal na mahal ni Mark ang babae kaya hindi niya kayang iwan ang dalaga. Nang nagsimula nga ang buwan ng Marso, mas lalong lumala ang relasyon ng dalawa.
Sinabi kasi ni Ilaria kay Mark na nag-download siya ng isang online dating app. Sinabi din ng dalaga na gusto na muna niya ng space at gusto niyang makabanding ang kanyang mga kaibigan. Hindi naman natuwa si Mark sa mga sinabi ng kanyang girlfriend. At hindi nga naging maganda ang takbo ng relasyon ng dalawa. Kaya naman nagdesisyon na si Ilaria na makipaghiwalay kay Mark ng March 19, 2025. Hindi naman natanggap ni Mark ang hiwalayan na gusto ng kanyang girlfriend. At ng March 25 nga, nang sinabi ni Ilaria kay Mark ang tungkol sa mga naiwang gamit niya sa bahay ng lalaki. Sinabi naman ni Mark na pwede niya itong kunin sa kanilang bahay at pag-usapan din ang tungkol sa kanilang relasyon. Agad namang pumayag ang dalaga. Kaya ng araw din na iyon nagpunta si Ilaria sa bahay ni Mark. Ang layunin lamang ng dalaga sa kanyang pagpunta ay para kunin ang kanyang mga naiwan na damit at personal na gamit. At pagkatapos ngang makuha ni Ilaria ang kanyang mga gamit sa bahay ng lalaki, hindi agad siya pinaalis ng kanyang dating boyfriend. Pinatulog pa umano ni Mark ang kanyang ex-girlfriend sa kanilang bahay. Kinagabihan, tinext naman ni Ilaria ang kanyang mga kaibigan at sinabi nga na siya ay nasa bahay ni Mark at doon siya matutulog. Habang natutulog naman si Ilaria, wala siyang kaalam-alam na pinakialaman na pala ni Mark ang kanyang cellphone. Hindi naman makapaniwala si Mark nang nabasa niya ang palitan ng mga mensahe ni Ilaria at ng isang lalaki. Ang lalaki ay nakilala umano ni Ilaria sa Tinder, ang dating app na kanya ngang dinownload. Ayon sa mga balita, chat lamang ang namagitan kina Ilaria at sa lalaki at hindi pa sila nagkikita ng personal. Labis na nagalit si Mark sa kanyang mga nabasa. Agad na pumasok sa isipan ng binatang Pinoy na niloloko siya ng kanyang girlfriend. Hindi nakatulog si Mark kakaisip na nasira ang relasyon niya sa pinakamamahal niyang babae na si Ilaria. At March 26, 2025 ng umaga, nagising si Ilaria at naghanda para umalis na mula sa bahay ni Mark. Habang nag-aayos, dinalan siya ni Mark ng breakfast in bed. Pero pagpasok ni Mark ng kwarto, narinig niya si Ilaria na may kausap na lalaki sa cellphone. Dito na biglang kinompronta ni Mark si Ilaria tungkol sa kausap niyang lalaki. Hindi naman nagustuhan ni Ilaria na pinakikialaman siya ni Mark. At dito na nga nagsimula ang pagtatalo ng dalawa. Sinabi ni Ilaria kay Mark na hiwalay na sila kaya wala ng karapatan si Mark kay Ilaria. Aalis na dapat si Ilaria nang pinigilan siya ni Mark at bigla na lamang niyang sinaksak si Ilaria ng ilang beses habang ito ay nakatalikod. Agad namang binawian ng buhay ang dalaga. At ang cellphone ni Ilaria ay kinuha ni Mark. Matapos noon, inilagay ni Mark ang labi ng kanyang girlfriend sa isang maleta. Ayon pa sa salaysay ni Mark, bandang 2:00 ng hapon, binuhat niya ang maleta at inilagay sa kanyang kotse. At kinagabihan, nagmaneho si Mark palayo at naghanap ng lugar kung saan niya iiwan ang maletang naglalaman ng labi ni Ilaria. At dito na nga narating ni Mark ang isang kalsada na may bangin at dito na nga siya nagdesisyon na itapon ang labi ng dalaga. Dali-daling inihulog ni Mark ang maleta na may lamang labi ng biktima sa bangin. Inamin din ni Mark na insecure siya dahil pabago-bago ang pakikitungo sa kanya ni Ilaria. Sinabi pa ng binata na hindi niya kayang mabuhay kapag hiniwalayan siya ni Ilaria. Pagkatapos ngang umamin ni Mark, siya ay kinasuhan ng aggravated voluntary homicide at concealment of a corpse. Ikinulong ang Pinoy habang patuloy pa din ang investigasyon ng krimen. Sumailalim naman si Mark sa isang psychiatric assessment para malaman ang kalagayan ng kanyang mental health dahil kapansin-pansin na tila walang pagsisisi si Mark sa kanyang nagawa. Isang senyales na maaring wala sa tamang katinuan ang binata nang ginawa niya ang krimen. Sa interogasyon kay Mark, idiniin niyang mag-isa lamang niyang ginawa ang krimen. Pero binanggit ni Mark na nasa bahay ang kanyang nanay nang nangyari ang krimen at ito umano ay natutulog dahil may sakit. Pero duda ang mga pulis sa sinabi na ito ni Mark. Lalo na at kahina-hinala para sa kanila na nagawa ni Mark ang krimen sa napakaikling oras. Kaya naman mas nilaliman pa nila ang investigasyon. At nakumpirm nga nila na nasa bahay ni Mark ang kanyang nanay nang ginawa niya ang krimen. Agad na dinala si Norse sa police station para sumailalim sa interogasyon. Sa mga larawan, makikita na kasama pa nga ni Norse ang kanyang asawa. Sa isang video, pinipilit pa nga ng mga reporter ang tatay ni Mark na magsalita tungkol sa nangyari.
Hindi naman kasama ang tatay ni Mark na kinausap ng mga pulis dahil siya ay napatunayang nasa trabaho ng araw ng krimen. Sa interogasyon kay Norse, itinanggi niya na may kinalaman siya sa krimen. Tulog daw siya noon at wala siyang narinig na kahit anong ingay. Sinabi pa ni Norse na hindi siya boto kay Ilaria dahil wala daw itong alam sa tradisyon ng mga Pilipino. Subalit makalipas ang 4 na oras na interogasyon, sa wakas ay umamin na rin ang Pinay. Ayon kay Norse, tinulungan ko ang anak ko na linisin ang mga bakas ng dugo sa paligid ng kwarto. At ikinuwento ni Norse sa mga pulis kung paano nila pinagtulungan mag-ina si Ilaria. March 26 umano, bandang 11:11 ng umaga, nang narinig ni Norse ang isang malakas na sigaw mula sa kwarto ng kanyang anak na si Mark. At pagbukas niya ng pinto, nakita na lamang niya umanong si Ilaria na wala ng buhay. Si Norse ang naghanap ng malaking plastik at maleta. At sa maleta nga, inilagay nilang mag-ina ang labi ng dalaga. Sinabi din ni Norse na mag-isa lamang si Mark nang dinala nito ang labi sa bangin. At pagbalik umano ni Mark, nagtulungan silang mag-ina para linisin ang kotse at kwarto ni Mark nang sa gayon ay wala daw makitang bakas ang mga pulis ng dugo doon. Ayon pa sa Pinay, itinapon din ni Mark ang carpet sa kanyang kwarto at ang lahat ng kanilang ginamit sa panglinis. Gamit ang cellphone ni Norse at DNA testing, nakumpirma ng mga investigador na nasa bahay nga siya na mangyari ang krimen. Sa ngayon ay wala pang balita kung may ikakaso ba kay Norse o wala. Pero maaari siyang kasuhan ng aiding and abetting the crime para sa pagtulong niya sa kanyang anak. Hanggang ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon sa Pinay. Humingi naman ng tawad ang abogado ni Norse sa pamilya ng biktima para sa nagawa ng kanilang anak. Napatunayan naman si Mark ang may gamit ng cellphone ni Ilaria at siya ang nagpapadala ng mga mensahe sa pamilya ng biktima. Ibig sabihin, nagpapanggap si Mark na si Ilaria ay buhay pa matapos niyang patayin ito. Mas lalo ngang nagalit ang pamilya ni Ilaria nang nalaman ito dahil tila pinagmuka umano silang tanga ng Pinoy. Bukod doon, inamin pa ng tatay ng dalaga na niyakap pa siya ni Mark ng mga panahon na hinahanap nila si Ilaria at hindi pa nila alam na si Mark ang suspect. Isang patunay umano na trinidor sila ng binata. Napag-alaman din na matapos ang krimen, nakipagkita si Mark sa kanyang mga kaibigan at sabay-sabay silang kumain ng lunch. Nakwento din ni Mark sa kanyang mga kaibigan na marami daw silang problema ni Ilaria. Hindi naman nahanap pa ng mga pulis ang ginamit na patalim ng suspect. Ang cellphone naman ng biktima ay hindi na na-recover pa dahil ayon kay Mark, tinapon niya ito bago siya maaresto ng mga pulis. Nagulat ang buong Filipino community at nakakilala sa pamilya ni Mark nang siya ay inaresto. Ayon pa sa kapitbahay ng pamilya Samson, magiliw at palabati umano si Mark. Kaya naman nagulat siya nang narinig ang krimeng kinasangkutan nito. Sa social media naman, nag-comment ang isang netizen sa video ng tatay ni Mark. Ayon sa babae, kawawa naman yung ama. Walang magulang na gugustuhin na mapasama ang kanilang mga anak. Sa isang nag-comment naman, sinabi nito na sana may bumulong umano kay Mark para hindi ituloy ang kanyang pagpatay kay Ilaria. At kahit ano pa man ang dahilan ng binata. May nag-comment din at sinabing, naawa ako doon sa ina. In just a seconds, nawala lahat ng pinaghirapan nila dito sa mundo at nasira ang buhay nila. Isang Pinay naman sa Italy ang nalungkot nang lumabas ang balita tungkol kay Mark. Mayroong nagsabi na naiyak siya nang nabasa ang balita. May nagtanggol naman at sinabing wala tayo sa sitwasyon para manghusga sa nangyari. At sa huling ang comment, sinabi ng babae na natatakot siya kung paano na tratatuhin ang mga kapwa niya Pinoy sa Italy matapos ang krimen. Ayon naman sa mga kaibigan ni Ilaria, sinabi ng biktima sa kanila na gusto na niyang i-block si Mark bago ang krimen. At ayon din sa investigasyon, lumalabas na ng March 19 papalahiwalay ang magkasintahan. Pero hindi nila alam kung bakit nakipagkita pa ang biktima sa suspect kahit na sila ay hiwalay. Lumabas naman sa investigasyon na noong March 25, 2025, habang wala si Ilaria sa kanyang apartment, puwersang pumasok doon si Mark para nakawin ang laptop o computer ng biktima. Ayon sa mga roommate ng biktima, may pinicturean daw si Mark sa laptop ni Ilaria. Wala namang na-recover na dugo ni Ilaria sa kotse na ginamit noon ni Mark.
Nakita naman ng mga pulis ang isang screenshot kung saan kausap ni Mark ang isa niyang kaibigan. Nagtanong ang kaibigan na ito ni Mark tungkol sa nawawalang si Ilaria. Sumagot naman si Mark at sinabing nakikipagtulungan na sila sa mga pulis. Kahit na ang totoo, si Mark pala ang pumatay kay Ilaria. Nagkaroon naman ng protesta ang mga tao para sa katarungan kay Ilaria. Nag-vandalize pa nga ang iba sa tapat ng isang korte para iparating na kinokondena nila ang femicide o mga krimen na ginawa sa babae dahil sila ay babae. Pinakamataas na hatol ang gustong makamit ng pamilya ni Ilaria para kay Mark at gusto din nilang maparusahan si Nor sa pagtulong nito sa kanyang anak para patayin si Ilaria. April 7, 2024 nang inihatid ang biktima sa huli niyang hantungan. Marami ang mga taong sumama at nakidalamhati sa kanyang pamilya. Nahimatay pa nga ang nanay ng dalaga habang isinasagawa ang libing. Nagpalipad sila ng mga pula at puting lobo para gunadiin ang masasayang alaala ni Ilaria. Mahigpit nga ang pagmomonitor ng mga pulis kay Mark dahil ayon sa mga balita, ang mga kinikilos ni Mark ay maaari daw saktan niya ang kanyang sarili. Sa huling balita, nagpadala si Mark ng sulat sa pamilya ni Ilaria para humingi ng kapatawaran. Ayon sa sulat, ako si Mark Samson at isinusulat ko ang liham na ito sa kulungan kung saan ako mananatili ng maraming taon. Araw-araw iniisip ko ang krimen na nagawa ko. Hindi ko alam ang sasabihin at hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Alam kong wala nang magagawa ang sorry ko. Pero gusto kong mag-sorry kay Ilaria at ayoko naman talagang iwan siya. Nabaliw na ako dahil sa galit at nawala ng kontrol. Aware ako na wala akong masabi o magawa ngayon na makakapagbawas sa kahit kaunti na sakit na nararamdaman ng pamilya ni Ilaria. Wala akong balak na takasan ang mga kinaitnan ng aking mga aksyon. Handa akong bayaran ang aking mga kasalanan. Pero ayon sa pamilya ni Ilaria, walang bagay na makakapagbura ng sakit na kanilang nararamdaman sa pagkawala ng dalaga. Sa ngayon ay gumugulong pa din ang kaso at kapag napatunayang guilty si Mark sa mga kaso laban sa kanya, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong. At kapag naman nakasuhan ang Pinay na si Norse ng aiding at abetting, maaari siyang hatulan ng 30 years sa bilangguan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!